magsipo tayo sandali. No? Noong pong 2013, sa conclave kung saan nagsama-sama ang mga kardinal para ihalal ang bagong Santo Papa, nung nahalal si Cardinal Jorge Bergoglio, nilapitan siya ng mga kardinal para siya'y batiin bilang bagong Santo Papa. At isa sa mga lumapit sa kanya ay si Cardinal Hume ng Brazil. Si Cardinal Hume, ang tawag sa kanya ay Protector of the Poor. At nung kanyang nilapitan si Cardinal Jorge Bergoglio para batiin bilang bagong Santo Papa, ito'y kanyang binulungan. At ang kanyang bulong ay, "Do not forget the poor. Do not forget the poor." At dahil doon, ang kanyang piniling pangalan bilang Santo Papa ay Francisco. Hindi dahil kay Francis Xavier, sapagkat siya ay isang Jesuita, kung hindi dahil kay Saint Francis of Assisi, sapagkat alam natin na si Saint Francis ay merong puso para sa mga mahihirap. Do not forget the poor. Kasi alam natin na kapag ang isang tao nasa kapangyarihan at meron ng posisyon, napakadali na makalimutan ang mahihirap. Napakadali na makalimutan ang mahihirap. Yan po yung ating ebanghelyo sa ngayon. Si Jesus nagbigay ng isang talinhaga. At kitang-kita dito ang dalawang tauhan na ibang-iba ang kanilang katayuan sa buhay. Yung mayaman ayon sa ating ebanghelyo, nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana ang kanyang pagkain araw-araw. Samantalang yung pulubi na ang pangalan ay Lazaro, ang sabi dito, tatad ng sugat, nakalupasay sa may pintuan ng mayaman at namumulot kahit mumo na nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. Ibang-iba yung kanilang katayuan sa buhay. Yung isa, marangya ang kasuotan. Yung isa, kumakain ng masarap araw-araw. Samantalang yung pulubing si Lazaro ay walang magandang kasuotan kung hindi balot ng sugat ang kanyang katawan. Ang kinakain niya ay hindi masarap kung hindi mumo lamang na nahuhulog sa hapag mismo ng mayaman. Kitang-kita natin yung pinagkaiba ng kanilang buhay. Pero sa isang banda, mga kapatid, nagkaroon din ng pagpapalit, ng pagbabago. Kailan? Nung silang dalawa ay parehong namatay. Ano ang sabi po nung ating ebanghelyo sa ngayon? Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Yun pa lamang, napakahalaking pagkakaiba na ang kanilang sinapit. Ang sabi ng ating ebanghelyo, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Pagkatapos ang sabi ni San Lucas, namatay rin ang mayaman at inilibing. Walang binabanggit na anghel, walang binabanggit na siya ay dinala sa piling ni Abraham. At ang sabi ng ating ebanghelyo sa ngayon ay, alalahanin mong nagpakasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro na may nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Nagpalit ng katayuan ang kanilang buhay sa kabila. Yung isa inaaliw, yung isa nagdurusa. Ano ang mensahe po ng ating ebanghelyo sa ngayon? Tatlong bagay. Ang unang hamon ng ating ebanghelyo, tignan ang ating kapwa bilang biyaya. Tignan ang ating kapwa bilang biyaya. Sapagkat sa ating pong ebanghelyo, parang hindi nakita nung mayaman yung pulubi na nung oras na yun, nasa may harapan lamang ng kanyang bahay. Ibig sabihin, hindi siya tumitingin. Ibig sabihin, siya hindi lumalabas ng bahay. Ibig sabihin ba noon, siya lamang ay nakatutok sa kanyang pagkain at sa kanyang kasuotan? Bakit parang invisible yung mahirap doon sa mayaman? Kung mga kapatid, yan ang paalaala sa atin. Yung Lazarong ito, may mukha.
Yung Lazarong ito may pangalan. Yung Lazarong ito kahit ngayon ay ating pwedeng makita sa ating lipunan. Pero tandaan natin, kapag sinasabi nating biyaya ang dapat tingin natin sa ating kapwa, ay hindi dahil yung ating kapwa ay magagamit natin. Hindi dahil yung kapwa ay merong maibibigay sa atin. Hindi dahil yung ating kapwa ay merong maiaambag sa atin. Kasi madalas yun ang ating iniisip. Ikaw ay blessing kapag meron kang binibigay sa akin. Ikaw ay blessing kapag meron akong nakukuha at napapakinabangan mula sa iyo. Pero sa ating ebanghelyo, mahalaga pa rin na may mga Lazaro sa ating paligid. Bakit? Kasi ito yung mga tao na magpapaalaala sa atin na tayo ay tumanggap ng biyaya. Pero ang lahat ng biyaya na ating tinanggap, may kalakip na pananagutan para sa ating kapwa. Tandaan po natin yan. Huwag lang nating tignan yung biyaya. Tignan natin yung responsibility na kalakip ng mga biyayang yun na galing sa Panginoon. Kasi baka may mga pakakataon, ang ating lamang tutok, ang ating lamang pansin, ano yung nakukuha natin. Hindi yung ano yung pananagutan natin sa mga bagay na nakuha natin para tayo ay makatulong mismo sa ating kapwa. Yan po yung unang ating tignan. Tignan natin ang bawat isa bilang biyaya. Hindi dahil ating magagamit yung ating kapwa. Kung hindi may mga pakakataon, tayo ay tumanggap ng biyaya at tayo ay ginagamit ng Panginoon para makatulong tayo sa iba. Pero pangalawang punto po ng ating ebanghelyo ay ang kasalanan ay nakabubulag. Sapagkat ang kasalanan po ng mayaman ay hindi yung kanyang pagiging mayaman. Kung hindi ang kanyang kasalanan ay wala siyang nakita, wala siyang naramdaman nung oras na yun. Kasi sa kanyang buong buhay, ang kanyang tutok ay laging nasa kanyang sarili. Yan po yung indifference. Ibig sabihin, wala ka ng pakialam. Ibig sabihin, wala ka ng pakiramdam. Sabi nga natin, kapag yung tao full of himself, wala siyang ibang makikita kung hindi yung kanyang sarili. Kapag yung tao full of himself, wala siyang ibang iniisip kung hindi yung kanyang sarili. Hindi yung nangyayari sa kanyang paligid. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, ating pansin na pansin, yung pinagkaiba ng kanilang buhay. Habang yung isa namamayagpag sa kanyang kayamanan, yung isa ay halos mabatay sa kanyang kahirapan. Pero dyan din lumala ang kanyang kasalanan. Bakit? Kasi ating napansin sa ebanghelyo sa ngayon, yung love for money, yung kanyang vanity, yung kanyang pride. Kasi sobrang mahal niya yung kanyang sarili. Sobrang mahal niya yung kanyang kayamanan at pagkain. At dahil doon, ang tingin niya, siya'y nakaaangat at hiwalay sa kanyang kapwa. Kaya siya ay parang naging bulag. Naging bulag na makita na mayroong kabilang buhay pa. Alam po niyo sa ating ebanghelyo, dalawa yung bahagi ng kwento ni Jesus. Yung unang bahagi ay yung nangyari sa kanilang dalawa nung sila'y buhay pa. Pero mas malaking bahagi po ng kwento ni Jesus yung nangyari nung sila ay pareho nang namatay. Tingin ko maganda po yung tawag natin doon, eternity. No? Eternity. Kasi ang ating buhay sa lupa, temporary lamang. Ganoon lamang niyang kaikli. Pero ang tanong, ito bang maikling buhay na ito ay magdadala sa atin sa eternity, sa habang buhay. Pero ang tanong, ano ang ating sasabitin sa kabilang buhay? Ito ba ay kapahamakan o gantimpala katulad na tinanggap ni Lazaro? Depende yan. Paano tayo nabuhay ngayon? Kasi ang problema ng mayaman sa ating ebanghelyo, omisyon, ano yun? Meron siyang kayang gawin, meron siyang kayang ibigay, meron siyang kayang itulong, pero hindi niya ginawa. Siguro mga kapatid, yan ang pangalawang paalaala sa atin. Pag sinasabi nating may kaya, ang tingin natin yung mga mayayaman lamang. Pero lahat tayo may kaya kung gugustuhin. Lahat tayo may kaya kung tayo ay mulat lamang sa ating kapwa.
Lahat tayo ay may kaya kung tayo lamang ay lumalabas sa ating sarili para maramdaman ang katayuan ng iba. Yan po yung pangalawang punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Sin can blind us. Pwede tayong bulagin ng kasalanan. Bulagin para hindi makita ang kabilang buhay. At bulagin para hindi makita na meron tayong kapwa at hindi lamang tayo ang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Pero pangatlo po at panghuling punto ng ating ebanghelyo sa ngayon ay yung salita ng Diyos ay malaking paalaala sa atin. Sapagkat sa ating pong ebanghelyo mga kapatid, nung namatay yung dalawa, kinausap nung mayaman si Abraham. At ang sabi niya ay, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Siguro maganda po yung ating narinig. No? Bakit? Kasi ang tawag niya kay Abraham ay ama. Ibig sabihin siya ay may pananampalataya. Pero bakit nung siya'y nabubuhay pa, parang hindi niya sinasabuhay yung kanyang pananampalataya? Parang wala siyang ibang binabanggit na Diyos o kapwa. Pero sa isang banda, ang sabi niya dito, mahabag po kayo sa akin. Pero hindi siya nagpakita ng habag mismo kay Lazaro na nasa may pintuan lamang ng kanyang tahanan. At ang sabi niya, utusan ninyo si Lazaro. No, ibig sabihin, nakita niya pala yung taong yun. Ibig sabihin, alam niya pala pati yung pangalan ng pulubi sa may pintuan ng kanyang tahanan. At ang sabi niya kay Abraham, utusan po ninyo si Lazaro. Ang tanong, bakit mo uutusan ang isang tao na hindi mo nga pinansin at tinulungan nung kayo ay nabubuhay pa? Kaya mayabang pa rin yung mayamang ito kahit sa kabilang buhay. Pero magandang ating pong pansinin ang kanyang pakiusap kay Abraham na yung pulubing si Lazaro ay pabalikin, papuntahin sa kanilang tahanan para yung kanyang 5 kapatid na lalaki ay matauhan at hindi mapunta kung saan siya ay nandoroon. Ano po yung sagot sa kanya ni Abraham? Ang sabi sa kanya ni Abraham ay nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at na mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Mahalaga yung part na iyon. Pakinggan nila ang mga iyon. Bakit? Kasi mga kapatid, hindi na kinakailangan meron pang patay ang mabuhay at bumalik para lamang tayo paalalahanan at gisingin. Kasi araw-araw ang Panginoon pwedeng magsalita sa atin. Araw-araw ang Panginoon pwedeng gamitin yung ating kapwa, yung ating pamilya, yung ating mga karanasan para tayo ay gisingin at baguhin kung gugustuhin lang natin. Sabi nga, kahit gaanong karaming paalaalayaan, kung yung tao mismong may katawan ay ayaw makinig o ayaw magbago, ang lahat ay baliwala. Yan po yung pangatlong paalaala sa atin. Ang salita ng Diyos ay magandang paalaala. Kung ito lamang ay ating tatanggapin, seseryosohin at pakikinggan. Alam po niyo, may isa akong nabasang quotation ng isang araw na tugma sa ating ebanghelyo. Ang sabi doon, if we die to self, charity comes alive. If we die to pride, service comes alive. If we die to indifference, love comes alive. Sa ating buhay, baka ang dami-daming namamatay kasi hindi tayo namamatay mismo sa ating mga sarili. Mga kapatid, yan ang punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Do not forget the poor. Kasi kapag ating kinalimutan ang mga mahihirap, doon tayo pwedeng mapahamak. Merong isang santo, si St. John Bosco. Siya ay nangangalaga sa mga ulila, sa mga kabataan na mahihirap. Pero lagi siyang humihingi ng tulong sa mga mayayaman. At isang araw, meron siyang kasama sa kumbento na nagbigay ng komentaryo. Ang sabi sa kanya, hingi ka ng hingi ng tulong sa mga mayayaman. Hindi ka ba nahihiya? Ano ang sagot ni Don Bosco? Ang sabi niya, tinutulungan ko lang yung mga mayayaman
na makapasok sa langit. Tinutulungan ko lang yung mayayaman na makapasok sa langit. Mga kapatid, hindi kasalanan ang kayamanan. Ang kasalanan ay kapag tayo ay nakalimot sa ating kapwa dahil sa ating kayamanan. Amen.